Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, meron pong nag-file po ng petisyon, Diyan po sa Korte Suprema, mga kabida. Kanina lang po, okay, para po pilitin itong si Pangulong Marcos na sumailalim po sa hair follicle tests at ilantad yung kanyang tunay na estado ng kanyang kalusugan po, mga kabida. Sa gitna ng mga usap-usapan ng Pangulo daw ay meron pong seryosong karamdaman po, mga kabida. Eto, ang nag-file po ng petisyon sa Korte Suprema, itong grupong United People's Initiative po, Sa ilalim po ng petisyon po, mga kabida, meron pong tatlong grounds, na inilatag itong IPI, sa Korte Suprema, mga kabida. Eto po, number 1, ilabas ang tunay na estado ng pisikal at mental na kalusugan ng Pangulo, Number 2, utusan ng Pangulo na sumailalim at ilantad ang resulta ng hair follicle drug tests. Number 3, maglabas ng regular, accurate at timely medical bulletin kung may kondisyon na nakakaapekto sa kanyang pamumuno, mga kabida. Ang petisyon ay inihain sa gitna ng umiikot na isyu sa kalusugan ng Pangulo, Mapahayag ni Jaime Marcos na umano'y kasakit ang Pangulo dahil walang nag-aalaga rito na itinanggi naman ng Malacanang. Okay? Mga ulat na nakita ang Pangulo sa isang ospital, mga kabida. Ayon sa petisyon, these statements constitute credible and material indicators that may trigger the constitutional requirement of disclosure, mga kabida. So, yun yung kahilingan po ng petisyon na inihain po ng IPI po mga kabida kanina lang pong umaga po. Okay? Ngayon ang tanong, kakasakaya dito ang Korte Suprema po mga kabida, considering unang-una meron pong separation of powers, okay? Pangalawa po, meron pong presidential immunity ang Pangulo, mga kabida, at saka yung pangatlo po mga kabida, meron pong judicial limitations po, mga kabida. Okay? Nag-research po ako, marami ho akong mga sources na tiningnan po, mga kabida, kung meron bang kapangyarihan po ang Korte Suprema, para pilitin po ang Pangulo, unang-una po, sumailalim sa hair follicle test, mga kabida. Isa pong uri po ng drug test po ito, mga kabida, mas accurate kung ikumpara po sa normal, at ordinaryong drug test po, mga kabida. Alright? Ito yung aking research po, mga kabida. Sinabi ko na kanina, marami ako mga sources po dito. Actually, ang mga sources ko po dito, mga kabida, na ginawa kong references po, unang-una po ay ang 1987 Constitution, Article 6, Article 7, Article 8, Separation of Powers, and then Article 8, Section 1, judicial powers sa limits, Article 11, impeachment, and then jurisprudence po, mga kabida, Ibig sabihin, yung mga may decision na po ang Korte Suprema at na naging jurisprudence na po, mga kabida, Angara versus Electoral Commission, and then separation of powers, Sullivan versus Macassiar, okay, presidential immunity, and then Bermudez, recognition of presidential status, immunity, mga kabida. SJS versus DDB, limits of drug testing, and then statutory law, mga kabida, at saka itong Republic Act 9165 po, mga kabida. Alright, umpisahan po natin, mga kabida. Meron bang kapangyarihan po ang Korte Suprema, para utusan po, mga kabida, ang Pangulo na sumailalim po sa hair follicle drug test, mga kabida. Unahin po natin yung prinsipyo ng separation of powers. Ang sabi po dito, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay hindi maaring basta mag-utos sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumawa ng isang personal na aksyon kung walang malinaw na legal na basihan. Ibig sabihin, hindi pwedeng pilitin ang Pangulo sa ganitong test kung transparency lang ang dahilan, mga kabida. So, malinaw po yan, separation of powers. Number 2, presidential immunity, Habang nakaupo sa pwesto ang Pangulo, ay may immunity from suit. Ibig sabihin,
Hindi siya pwedeng idemanda o pilitin sa korte habang siya ay nanunungkulan, ano? Maliban sa proseso ng impeachment. Ayan, malinaw po yan, ha, mga kabida. Number 3, walang batas na nagre-require sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Actually, pwede hong i-require po ang mga ordinaryong mga mamamayan, ano, mga kabida. Kahit na po yung mga executives, ano, sumailalim po ng drug test, ano. Pero pagdating ho sa Pangulo, mga kabida, wala hong batas, okay, na pipilitin po ang Pangulo, ano, na sumailalim po sa anumang klaseng drug test. Kabilang na po dito ito hong hair follicle test, ano, mga kabida. Alright? Eto, tuloy po tayo. Hindi ito otomatikong ipapataw sa Pangulo sa pamamagitan ng utos ng korte. At hindi rin malinaw na may mekanismo para pilitin ang isang sitting president. Ano? Alright? Number 4, judicial power limitation. Ano po ito, mga kabida? Ang korte ay nag-a-action lamang kung may, una, aktwal na kaso o kontrobersiya. Malinaw na paglabag sa batas o konstitusyon, kung wala nito, hindi sila basta maglalabas ng utos para lang sa transparency, ano, mga kabida. Number 5, ano lang ang paraan para mapilit ang Pangulo? O ito, since wala hong batas na pwede hong pilitin ng Pangulo, ano, mga kabida, na sumailalim sa hair follicle test, okay? Meron po siyang presidential immunity, ano, mga kabida. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng kasuhan while he is a sitting president, ano, mga kabida. At kung siya po ay umayaw, ano, at ayaw ho niyang sumailalim sa anumang klaseng test po, mga kabida, ano, meron pong mga paraan para to compel the president to do so, ano. Number 1, una, ito hong impeachment po, mga kabida. Okay? Pwede ho siyang sampahan ng impeachment complaint, ano, dahil sa pag-refuse niya na ilantad yung tunay na kondisyon niya, mga kabida, sa kanyang kalusugan, ano? Kasi malinaw po sa konstitusyon na meron pong karapatan po ang taong bayan na malaman ito hong kanyang tunay na estado ng kanyang kalusugan po, ano, mga kabida. Pero, meron pong pero, hindi po absolute po ang right po ng mga tao o ng Pilipino, ano, mga kabida. Okay? Pwede ding tanggihan po ito ng Pangulo. At dito na po papasok ang impeachment proceedings, mga kabida, no? Yung pangalawa, voluntary o voluntaryong pagsunod, okay, sa kahilingan po ng taong bayan, mga kabida, na sumailalim po ang Pangulo sa hair follicle test. So, sa madaling salita po, mga kabida, hindi po maaaring pilitin po, ano, si Pangulong Marcos na sumailalim po sa anumang klaseng drug test po, mga kabida, no? Including hair follicle test. Okay? At hindi po maaaring pilitin ng Pangulo, ano, na ilantad yung kanyang estado po ng kanyang kalusugan. Okay? Pero meron pong mga mekanismo, ano, para mapilit po ang Pangulo, ano, mga kabida, sa paglabas po ng kanyang estado po, ano, ng kanyang kalusugan sa pamamagitan po ng pagsampa po ng impeachment complaint laban po sa kanya, mga kabida. So, mahaba-haba po yung proseso po, ano, mga kabida. Okay? Now, dito ho sa ginawa po ng IPI, alright, marami hong nagsasabi po, mga kabida, na useless lang din to, ano, dahil siguradong hindi po a-action daw dito, ano, mga kabida, ang Korte Suprema because of those following reasons. Okay, unang-una, separation of powers. Pangalawa, presidential immunity, ano, mga kabida. At wala hong batas, mga kabida, no, na aatas po, ano, at pumipilit sa Pangulo na sumailalim sa anumang klaseng drug test po, ano, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click your subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.